Kinabukasan, makikitang nakasakay sina Javier at Jericho sa kanilang mga kabayo habang binabagtas nila ang masukal na kakahuyan. Aling daan? Alam mo ba talaga kung saan tayo pupunta? Tanong ni Javier nang mapahinto sila sa magkasalungat na daan. Dito tayo, halika na. Pinatakbo ni Jericho ang kabayo sa daan sa kaliwa, ngunit dumiretso ito sa kanan. Anong mali sa kabayong ito? Mukhang mas tanga pa to sa iyo, Javier. Turan ni Jericho. Saan ka pupunta? Akala ko ba sabi mo dito sa kaliwa? Pagtataka naman ni Javier. Hindi ako, itong kabayo. Sabi sa akin ni Melissa, pagdating ng panahon malalaman mo ang iyong paraan. Paliwanag ni Jericho. Kaya alam ng kabayo kung saan tayo pupunta? Mas matalino pa pala sa iyo yan eh. Biro pa ni Javier pero sinungitan lang siya ni Jericho. Samantala, kakatapos lang noon magluto ni Mang Rigor at nagpasya itong tawagin si Javier sa kwarto para mag-almusal. Halika na, Javier! Ha? Javier? Walang laman ang silid ni Javier. Ilang sandali pa, makikitang naglalakad sina Mang Rigor at Haring Argo sa upper corridor papunta sa kwarto ni Jericho. Nakita ni Haring Argo ang bukas na bintana at bumaling sa mga gwardya. Binabantayan niyo ang isang bakanteng kwarto. Magpadala ng tagahalughog. Hanapin si Jericho at ibalik siya sa Terra Veda. Makapangyarihang utos ng hari habang pinagtatataboy niya palabas ang mga kawal. Mayroon ka bang ideya kung ano ang maaaring motibo ni Melissa kay Jericho? Seryosong tanong ni Haring Argo kay Mang Rigor. Natatakot ako na baka mas malala pa ito sa iniisip natin. Sagot ni Mang Rigor at nag-aalala siya para kay Javier. Samantala, malapit nang makalabas sina Javier at Jericho sa kahuyan. Dahan-dahan silang nagpapatakbo ng mga kabayo at kumpiyansang walang kalaban na umaali-aligid sa paligid. Paano kung hamunin ka ni Melissa na gawin ng isang bagay na hindi mo naman gustong gawin? Tanong pa ni Javier habang nasa hulihan siya ng prinsipe. Hindi ko inaasahan na magiging madali ito, Javier. Kaya nga tinatawag itong karanasan. Sagot ni Jericho. Kaya mong gawin ng anumang hilingin niya sa'yo? Kasunod na tanong ng binata. Sinabi ko na, nakapangako na ako. Ito isang katanungan ng karangalan. Tugon ni Jericho. Paano kung hamunin ka niya na gumawa ng isang bagay na hindi gaano marangal kaysa sa pagsira sa iyong pangako? Dagdag pa ni Javier. Nainis naman si Jericho. Titigil ka ba sa pagkukuneho mo? Nasa teritoryo tayo ni Odor. Maaari tayong atakihin anumang segundo. Wika ni Jericho. Napatingin sa paligid si Javier at bahagyang kinabahan. Naiisip ko lang na kakaiba ang pumayag na gawin ng isang bagay na hindi mo naman alam kung ano ito. Wika pa ni Javier. Isa pang salita mula sa iyo, Javier, at sasagutin mo ang hamon sa aking kwarto. Naiinis na sabi ni Jericho, subalit isang palaso ang mabilis na tumalili sa mukha ni Javier at napatayo ang kabayo niya sa gulat. Bumaon sa puno ang palaso at nahulog sa kabayo si Javier. Bumaba naman sa kabayo si Jericho nang salakayin sila ng mga tauhan ni Haring Odor. Isang kawal ang sumugod kay Jericho at tinaga siya sa balikat. Tiyang! Naiharang ni Jericho ang kanyang espada. Pinaikot niya ang espada niya at nahila sa puwersa ang kalaban. Sinuntok ito ni Jericho nang bumaba ang espada ng kawal. Plag! Napahawak sa pisngi ang kawal at mabilis na bumulusok sa lupa. Grrrr! Sumisigaw naman ang pangalawang kawal habang nakataas ang espada nito para tagain si Javier sa mukha. Ah! Napasigaw si Javier sa takot. Narinig ito ni Jericho at tinapon niya ang espada sa lalaking nagtatangka kay Javier. Shhh! Bumaon ang espada ni Jericho sa likod ng kawal. Nabuwal ito at nagpagulong-gulong sa lupa. Isang kalaban naman ang biglang sumulpot sa likod ni Jericho. Grrrr! Sigaw ng pangatlong kalaban.
Mabilis na kinuha ni Jericho ang espada ng unang kawal at napatumba niya at nilabanan niya ang paparating na kalaban. Umunday ito ng saksak sa leeg pero nasalag ito ni Jericho at nagbitaw ng mga atake. Sinabayan naman siya ng kalaban at nagsalpukan ng kanilang mga espada. Pinanood lang ni Javier ang laban. Kachang! Tang! Nagtapon ng mababilis na right and left straight si Jericho at napaatras niya ng bahagya ang kalaban. Subalit isang kawal ang nakamasid kay Jericho at mukhang nag-aantay lang ito ng tiyempo. Nasa itaas ito ng puno at nakaupo sa malaking sanga habang nakatutok ang isang crossbow nito kay Jericho. Napansin ito ni Javier at mabilis siyang umusal ng spell. Uminit ang buong bahagi ng crossbow at mabilis iyon nagliyab sa kamay ng kawal. Ha! Ha! Nahulog ang pang-apat na kalaban at tumusok sa sikmura nito ang sariling pana. Saglit na napatingin sa kasamahan ng kalaban ni Jericho, kaya sinamantala ito ng prinsipe. Nagtapon siya ng diagonal strike sa kawal pero nakaiwas ito agad. Sinundan ng taga sa ulo, ngunit pinansalag ng kalaban ng espada. Lumipad ng isang slash sa tagiliran. Iniwasan ito ng kawal pero hindi niya napansin ang paglipad ng kamao ni Jericho. Ah! Sapul sa muka ang kalaban. Napatingala ito sa impact. Sinuntok pa ni Jericho sa tiyan at napaigik ang pangahas na kawal. Dito na tinapos ni Jericho ang laban at nagtapon siya ng hiwa sa katawan ng kalaban. Uah! Napasigaw ang pang-apat na kawal nang mahiwa ng espada ang katawan nito. Napahawak ito sa tiyan habang bumubulwak ang masaganang dugo sa lupa. Napaatras ang kawal at tumilat agad ang mga mata matapos malagutan ng hininga. Tumingin sa paligid si Jericho, subalit wala na siyang nakikitang panganib. Nilapit ni Jericho ang espada niya nakatutok sa likod ng pangalawang kawal at hinugot. Pinuntahan niya ang kabayo niya at tinusok ang espada sa scabbard. Mabilis na natapos ni Jericho ang laban sa loob lamang ng 5 minuto. Huwag kang mag-alala, Javier. Haharapin ko ito. Humiga ka lang dyan. Pag ginawain mo ang iyong sarili. Wika ni Jericho sa nakahigang si Javier. Tumayo naman ang binata at nagpagpag ng mga dumi at lupa sa pantalon. Siguro dapat na tayong bumalik. Ang gubat na ito ay maaaring puno ng mga tauhan ni Odor. Natatakot na mungkahi ni Javier. Pwede kang bumalik kung gusto mo. Hindi kita pipigilan. Wika ni Jericho habang inaayos niya ang lagayan ng mga gamit niya sa kabayo. Wala kang alam tungkol kay Melissa. Hindi mo alam kung anong ipapagawa niya sa'yo. Hindi nga natin alam kung saan tayo pupunta. May sinusundan lang tayong kabayo. Sagot naman ni Javier habang hinihila ang kanyang kabayo. Sinabi sa akin ni Melissa na kilala niya ang aking ina. Seryosong sabi ni Jericho. Natigilan agad si Javier at di nakaimik. Napaisip siya sandali kung bakit porsigidong hanapin ni Jericho si Melissa dahil may nalalaman pala ito tungkol sa kanyang namayapang reyna na si Athena. Ang dating asawa ng hari at ang ina ni na Prinsipe Jericho at Prinsesa Raya. Samantala, pinuntahan naman ni Mang Rigor si Raya sa silid nito upang kamustahin ang prinsesa at hatiran ng gamot. Kumatok ng 3 beses si Mang Rigor. Pinagbuksan naman siya ng pinto ni Raya at nakangiting pinatuloy siya sa loob. Tuloy po kayo, Mang Rigor. Wika ni Raya. Magandang araw, Iha. Dinala ko nga pala sa iyo ang gamot mo. Dumiretso si Mang Rigor sa sala. Sinara naman ni Raya ang pinto. Umikot ito sa may haligi at huminto sa may mesa. Napatingin tuloy si Mang Rigor ng makahulugan kay Raya. Hay, Mang Rigor, di mo na sana ako ginawan yan. Napasarap ang tulog ko kagabi. Isa sa gabing di ko malilimutan. Pahayag ni Raya. Walang bangungot. Taka ni Mang Rigor. Hindi ko masasabi sa iyo kung gaano ka ginhawa ito.
Ang hiling ko lang ay makapagpasalamat ako kay Melissa sa kanyang regalo. Ani ni Raya. Binigyan ka ni Melissa ng porselas na yan? Gulat ni Mang Rigor nang makitang suot ng prinsesa ang bracelet ni Melissa. Sinabi niya sa akin na makakatulong ito sa akin na makatulog. Nagsasabi siya ng totoo. Wika pa ni Raya at napansin nitong titig na titig ang manggagamot sa bracelet ni Melissa. May problema po ba, Mang Rigor? Nagtatakang tanong ni Raya. Wala. Nagulat lang ako na napaka-epektibo nito sa'yo. Nakangiting sagot ni Mang Rigor. Tumangulang ang prinsesa. Pakiramdam ko nga, parang kilalang kilala ko si Melissa. Turan pa ni Raya. Hindi ko makita kung paano, pero natutuwa akong gumaan na ang pakiramdam mo. Natutuwang sabi ni Mang Rigor, ngunit susubukan niyang alamin ang nakabalot na misteryo sa pagkatao ni Melissa. Alam niyang may nakaraan din si Melissa sa Terabeda, pero hindi niya lang masiguro kung sino ang kamag-anak nito. Kaya ito ang aalamin niya sa pamamagitan ni Manu na siyang dalubhasa sa mga talaan ng kapanganakan. Pagsapit ng hapon, nakapagtayo na sina Javier at Jericho ng isang campfire malapit sa bukana ng gubat. Umupo sila sa mahabang troso at tahimik na pinagmasdan ang bonfire. Maya-maya pa ay binasag ni Javier ang kanilang katahimikan. Anong itsura ng iyong ina? Tanong ni Javier. Paano ko malalaman hindi ko nga siya kilala. Namatay siya bago ko imulat ang aking mga mata. Sagot ni Jericho. Pasensya na. Malungkot na sabi ni Javier. Wala akong halos alam tungkol sa kanya. Pinulot ni Jericho ang isang tangkay ng kahoy at pinagmuni-munihan iyon. Hindi mo ba natanong ang iyong ama tungkol dito? Wika pa ni Javier. Tumanggi siyang magsalita tungkol kay ina. Masyadong masakit para sa kanya. Minsan parang wala man lang siyang alaala sa akin. Pero may pagmamahal pa rin ako sa kanya. Halos parang naging parte na siya ng buhay ko kahit hindi ko pa siya nakikita. Mahabang lintaya ni Jericho. Ganon din sa tatay ko. Hindi ko siya nakilala. At ang aking ina naman ay halos hindi rin nagsasalita tungkol sa kanya. Mayroon akong imahe niya pero malabong alaala. Imahinasyon ko lang siguro yun. Nakangiting saad ni Javier at tila nauunawaan niya ang pakiramdam ni Jericho. Gagawin ko ang lahat kahit ang malabong alaala ay maging totoo. Ani ni Jericho. Seryosong napatingin si Javier kay Jericho. Kaya determinado kang hanapin si Melissa? Para malaman kung ano ang alam niya tungkol sa iyong ina? Tanong ni Javier. Mali ba yun? Balik tanong ni Jericho. Hindi naman. Sabay iling ni Javier. Dapat na tayong magpahinga. Maaga pa tayo bukas. Tumayo si Jericho at hinanda na ang kanilang tutulugan. Pinagbuksan naman ng pinto si Mang Rigor matapos niyang hilingin na makausap ang hari. Pumasok siya sa loob at nakitang kumakain si Haring Argo sa mesa. Aking kamahalan, kailangan kitang kausapin. May kinalaman ito kay Melissa. Wika ni Mang Rigor sabay nagbaw sa hari. Tungkol saan ito? Tumigil sa pagkain si Haring Argo at nagpunas ng mga kamay. Habang ginagamot ko ang sugat niya, napansin ko ang pulseras niya. Panimula ni Mang Rigor habang lumalapit siya sa hari. Sige, tuloy mo lang. Uminom ng alak si Haring Argo. At taglay nito ang selyo ng isa sa mga dakilang bahay. Ang dakilang bahay ni Nimue. Mayroon lamang isang tao, maliban kay Melissa na may dahilan upang magsuot ng gayong pulseras. Ibig sabihin, magkapatid sila ni Nimue. Pagbubulgar ni Mang Rigor. Matagal ko nang pinaniwalaan na ang bata ay namatay. Nilapad ni Haring Argo ang baso. Nabuhay ang bata, kamahalan. Siya ay ipinuslit palabas ng Terabeda pagkatapos ng kanyang kapanganakan.
Pahayag ni Mang Rigor na ikinagulat naman ni Haring Argo. Paano mo ito nalaman? Napatayo ang hari. Pinagkatiwala ko ang bata sa mga dakilang saserdote ng lumang relihiyon. Sagot ni Mang Rigor. Di siya makatingin sa mga mata ng hari. Dapat sinabi mo sa akin to, Rigor! Medyo galit na sabi ni Haring Argo. Ako'y nanumpa ng isang taimtim na panunumpa, aking kamahalan. Sinisira ko lang ito ngayon dahil natatakot ako sa maaaring gawin ni Melissa. Sambit ng manggagamot. Alam ba ni Raya? Seryosong tanong ng hari. Hindi ako naniniwalang alam niya. Tugon ni Mang Rigor. Hindi niya dapat malapitan si Raya. Naintindihan mo ba, Rigor? Hindi ko hahatiin ang karapatan niya. Wika ni Haring Argo. Siyempre, ang mga dakilang saserdote ay sinasanay ni Melissa mula sa kapanganakan. Lubhang makapangyarihan ng kanyang mahika. Turan ni Mang Rigor. Kung gayon, dapat tayong umasa na mahanap ng mga kawal si Jericho bago niya ito maabot. Anas ni Haring Argo at lumapit ito kay Mang Rigor. Tumango ang manggagamot. Pansin niya ang matinding pagkabahala sa mukha ng hari. Kinabukasan, nakarating ang search party ng mga kawal ng Theraveda na pinangungunahan ni Nicolas malapit sa teritoryo ni Haring Odor. Nadatnan nila ang 4 na bangkay na nakahandusay sa daan at naniniwala sila mga tauhan ito ni Haring Odor. Chinek nila mabuti ang lugar at wala silang natagpuan na bakas ni Jericho sa paligid. Samantala, nakarating naman sina Javier at Jericho sa isang lawa na may mababang talon sa dulo. Mukhang dinala tayo ng kabayo mo sa hangganan, wika ni Javier. Pero nabigla sila na mag-isang naglakad ang kabayo ni Jericho papunta sa tubig. Saan naman siya pupunta ngayon? Pagtataka ni Jericho. Papaliguan ka pa yata, sagot ni Javier. Tumahimik ka dyan, inis ni Jericho. Ha? Uy, hintay, Jericho! Itinulak ni Javier ang kanyang kabayo upang sundan si Jericho sa lawa. Pumasok si Javier sa isang lagusan sa likod ng talon at lumabas sa isang kakawian na malatila paraiso ang ganda. Pinalakad niya pa ang kanyang kabayo upang hanapin si Jericho. Naabutan niya ito sa labas ng bukana ng kagubatan na nakahinto at nakatitig sa isang enchanted castle sa may di kalayuan. Nasaan tayo? Tanong ni Javier. Hindi ko alam. Tila tulalang sagot ni Jericho. Kung hindi tayo siguradong si Melissa noon ay isang mangkukulam, ngayon ay sigurado na tayo, wika ni Javier. Nagpatuloy sila ni Jericho at nilibot nila ang paligid ng lumang kastilyo hanggang sa makarating sila sa likod. Nakakita sila ng nakabukas na gate. Lumusot silang dalawa. Ganyan siguro niya ako natalo. Gumagamit siya ng mahika. Tugon ni Jericho nang iwan nila sa labas ang kanilang mga kabayo. Parang hindi naman halatang gumagamit siya. Sambit ni Javier at pinamumukha talaga niya kay Jericho na natalo ito ng isang babae. At ano naman ang nalalaman mo tungkol sa mahika, Javier? Inis ni Jericho. Nauna itong naglakad kay Javier. Nagkibit balikat na lang ang binata at lihim na nakangiti kay Jericho. Wala, sagot pa niya. Bumaba sila at pumasok sa isang silid na walang laman maliban sa isang bloke ng kahoy na may mahabang palakol na nakatarak sa ibabaw. Isang palakol na karaniwang ginagamit ng mga berdugo at pagpugot ng taong nagkasala sa batas. Ano na ngayon ang gagawin natin? Tanong ni Jericho kay Javier at kinuha ang bloke ng palakol. Siguro ay tanungin natin ang kabayo. Sagot ni Javier. Sinungitan lang siya ni Jericho. Pwes,
Walang tao dito. Mabuti pang bumalik na tayo. Mungkahi ni Javier. Pinaikot naman ni Jericho ang palakol sa kamay at tinarak muli sa bloke ng kahoy. Tinupad mo ang iyong pangako. Boses ng isang babae ang narinig ng dalawa. Napalingon sila sa upstairs at kitang bumababa si Melissa sa hagdanan. Nakabihis ito ng simpleng maroon dress habang nasa ilalim ng kanyang damit ang chainmail nito at hinayaang nakalugay ang mahabang blonde na buhok. Ano ang katangian ng hamon na nais mong ipagawa sa akin? Tanong ni Jericho. Ilagay mo ang iyong ulo sa bloke. Kinuha ni Melissa ang palakol sa bloke. Ibinigay mo sa akin ang iyong salita na gagawin mo ang anumang hilingin ko. Dagdag ni Melissa at seryosong nakatingin kay Jericho. Jericho, wag! Pigil naman ni Javier. Lumapit si Jericho sa bloke at lumuhod para ilagay ang ulo niya sa ibabaw ng kahoy. Anong ginagawa mo? Hindi ko hahayaang gawin mo ito. Lalapit sana si Javier pero pinigilan siya agad ng prinsipe. Huwag kang mangialam, Javier. Ani ni Jericho. Tinapat ni Melissa ang palakol sa batok ni Jericho at nagsimulang mag-ugoy ng palakol. Kumilos si Javier para pigilan si Melissa, subalit biglang ibinaba ng babae ang palakol sa lupa. Ipinakita mo na ikaw ay tunay na may dangal at may isang salita, Jericho Mondragon. At dahil dyan, pagbibigyan kita ng isang kahilingan. Sabihin mo sa akin kung ano ang pinakananais ng iyong puso. Mahabang wika ni Melissa. Naglakad ito ng ilang hakbang. Tumayo naman si Jericho at tumitig kay Melissa. Humarap ang misteryosong babae. Sinabi mong kilala mo ang nanay ko. Sabihin mo sa akin ang lahat ng nalalaman mo tungkol sa kanya. Pakiusap ni Jericho. Baka sa tingin ko ay mas gusto mo siyang makita. Tila may bahid ng panguudyok ang boses ni Melissa. Mas gusto ko yun, higit pa sa anuman. Sagot naman ni Jericho at lumapit kay Melissa. Kung yan ang gusto mo, wika ni Melissa. Nauna itong naglakad at sinundan naman ito ni Jericho. Samantalang tahimik lang din si Javier sa tabi. Hindi pa kaya maproseso ng utak niya ang mga nangyayari. Di nagtagal ay sumunod din siya kin Jericho at Melissa. Pumasok naman sa council chambers si Nicolas at iba pang mga kabalyero at tumayo sa harap ni Haring Argo na nakatukod lang ang mga kamay sa mahabang mesa. Ang ibang pangkat ng paghahanap ay hindi nakapulot ng landas. Walang bakas ni Prinsipe Jericho kahit saan. Wika ni Nicolas. Doble inyong pagsisikap ninyong mahanap siya. Magpadala ng mga ngabayo sa mga liblib na nayon. Gusto ko mahanap niyo ang anak ko. Maotoridad na utos ng hari at galit na hinagis ang isang kupeta. Napalunok ng laway si Nicolas, pati na ang kanyang mga kasamahan. Masusunod po, kamahalan. Sabay nagbaw si Nicolas at umalis na ang mga kabalyero. Nakakapanghinayang isipin ko ano ang plano ni Melissa para kay Jericho. Wika ni Haring Argo kay Mang Rigor na nakatayo lang din sa harap ng isang haligi. Kung pinili niya si Jericho, maaari niya na itong patayin. Naniniwala kong may iba pa siyang layunin. Wika ni Mang Rigor. Sinabi ni Melissa kay Jericho na kilala niya ang kanyang ina. Pahayag ni Haring Argo na ikinagimbal naman ng manggagamot. Nanlaki ang mga mata ni Mang Rigor habang nakatingin sa hari. Kilala niya si Athena? Tanong ng matanda. Hindi ko alam. Marahil ay ito isang kasilungalingan lamang. Alam niyang matutokso nito si Jericho na puntahan siya. Paliwanag ni Haring Argo. Sa palagay mo, alam ni Melissa ang totoong pangyayari sa kapanganakan ni Jericho?
Seryosong tanong ni Mang Rigor. Iyon ang higit sa lahat na kinakatakot ko. Tugon ng hari at napabuntong hininga si Mang Rigor. Malaking alalahanin na naman ang dinala ng pamangkin sa pagtulong kay Jericho. Nakapasok na sa Enchanted Fortress sina Javier at Jericho habang hinihintay ang paghahanda ni Melissa para sa sagradong ritual. Kasalukuyang sinisindihan ni Melissa ang mga kandilang nakapalibot sa magical crystal habang nakatayo sa harapan si Jericho na may bahid ng pagkamangha sa nakikita. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Bulong ni Javier kay Jericho na nasa gilid lang. Kung bibigyan ka ng parehong pagkakataon, ayaw mo bang makilala ang iyong ama? Sagot ni Jericho. Natahimik naman saglit si Javier. Pero hindi ka mapapatawad ng hari kapag nalaman niyang nakipagtulungan ka sa isang mangkukulam. Wika ni Javier. Paano kung mali ang tingin ng tatay ko sa Mahika? Saad ni Jericho. Akala mo ba talaga ganun lang ito kasimple? Sambit ni Javier. Marahil ay hindi ito kasimsimple ng gusto niyang paniwalaan natin. Si Melissa ay isang mangkukulam. Wala siyang ginawang pinsala sa atin. Tiyak na hindi lahat ng nagsasagawa ng Mahika ay maaaring maging masama. Wika ni Jericho. Saglit na natahimik si Javier at medyo guminhawa ang pakiramdam sa narinig. Mukhang unti-unti nang ang natatauhan si Jericho sa itinatak ng kanyang ama na hindi lahat ng gumagamit ng Mahika at salamangka ay masasama. Hindi talaga natin alam kung bakit niya ito ginagawa, sabi ni Javier na medyo nakangiti. Oras na. Napatingin ang dalawa sa babae. Inihipan ni Melissa ang pinangsindi sa mga kandila at inalay ang kamay kay Jericho. Lumapit si Jericho sa harap ng altar na puno ng mga puting kandila at tumabi naman si Javier malapit sa may pader. Ipikit mo ang iyong mga mata, utos ni Melissa. Sumunod naman si Jericho at dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Di nagtagal ay umusal na ng orasyon si Melissa at naglakad ito sa paligid ng altar habang nakatayo lang si Jericho at nakapikit. Tahimik lang ding nanonood si Javier sa tabi at halatang pinag-aaralan niya ang mga spell na binibigkas ni Melissa. Nakahanda na rin siya sa mga posibleng mangyari kung sakaling may gagawin mang kakaiba ang babae kay Jericho. Matapos ang orasyon, pumasok ang malakas na hangin sa loob ng Enchanted Fortress, ngunit ang nakapagtataka ay di man lang namatay ang mga kandilang na hilera sa ibabaw ng altar. Jericho. Isang babae ang biglang lumitaw sa harap ni Jericho. Iminulat ni Jericho ang kanyang mga mata at nakita ang isang ginang na nakasuot ng mahabang dress. Nakatirintas ang maiksi at blondeng buhok, maputi at medyo balingkitan ng pangangatawan. Jericho, sambit muli ng ginang. Ina! Sigaw ni Jericho. Anak ko! Tumakbo si Athena kay Jericho at niyakap ang bunsong anak. Nung huli kitang hinawakan, ikaw pa ay isang maliit na sanggol. Naaalala ko ang iyong mga mata. Nakatitig ka sa akin. Bumitaw sa pagkakayakap si Athena at tumitig sa anak. Yung mga ilang segundong hinawakan kita, ang pinakamahalaga sa buhay ko. Patuloy ni Athena at hinawakan sa mukha si Jericho. Mapapansing malungkot ang mga mata ni Jericho at tila pinipigilan lang ang emosyon. Patawarin mo ako, sambit ng prinsipe. Wala kang dapat pagsisihan, sagot ni Athena at niyakap muli ang anak. Ang kapanganakan ko ang dahilan ng pagkamatay mo, wika ni Jericho. Hindi, wala kang kasalanan, tugon naman ni Athena.
Medyo bumigat ang dibdib ni Jericho at halatang naluluha na siya. Hindi ko kayang isipin na namatay ka lang dahil sa akin. Saad ni Jericho. Huwag mong isipin yun. Ang tatay mo ang dapat magdala ng kasalanan sa nangyari. Wika naman ni Athena na siyang ikinataka ni Jericho. Bumitaw siya sa pagkakayakap ng ina. Anong ibig mo sabihin? Takang tanong ni Jericho habang nakatingin sa mata ng ina. Hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga ay nabuhay ka. Sagot ni Athena. Bakit dapat makonsensya si ama? Tanong ni Jericho. Bumuntong hininga ang ginang. Mas mainam na iwan na lang yun sa nakaraan. Kamusta nga pala si Raya? Pag-iiba sa usapan ni Athena. Hindi mo ako maaaring iwan na mahigit pang mga katanungan. Pakiusap. Ani ni Jericho. Ang iyong ama. Naging desperado siya para sa isang tagapagmana. Kung wala siyang anak na lalaki, ang dinasti ng Mondragon ay magwawakas. Hindi ko lubos maisip. Medyo naluluhang salaysay ni Athena. Pero paano ako pinanganak? Sabihin mo sa akin. Pakiusap pa ni Jericho. Pinagtaksilan ako ng iyong ama. Pinuntahan niya ang mangkukulam ng Sinimue at humingi ng tulong sa paglilihi ng batang lalaki. Pinanganak ka sa pamamagitan ng mahika. Paliwanag ni Athena na ikinagulat naman ni Javier at Melissa. Hindi totoo yan! Tila hindi makapaniwala si Jericho at biglang may namuong galit at puot sa puso niya. Patawarin mo ako, Jericho. Niloko ka ng iyong ama gaya ng panloloko niya sa akin. Upang lumikha ng isang buhay ang dapat kunin. Alam yun ng iyong ama. Dagdag pa ni Athena. Hindi. Napayuko si Jericho at hindi na napigilan ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Nasasaktan siyang malaman na ipinanganak siya sa ilalim ng mahika sa pamamagitan pa ng isang kinatatakutang mangkukulam na si Nimue. Ngayon niya lang napagtanto na pinagmukha siyang tanga ng kanyang ama. Pinaikot at pinaglaruan nito ang isipan niya. At sa loob ng maraming taon ay itinanim ng kanyang ama ang galit sa kanyang puso laban sa mga mangkukulam. Dahil dito, nagsisisi siya sa mga ginawa niya noon at pinangakong pagbabayarin niya ang ama sa lahat ng mga kasalanang ginawa nito. Isinakripisyo niya ang aking buhay para magpatuloy ang dinasti ng Mondragon. Ito ang gumawa sa iyo, kaya hindi ko masasabi na ikaw ay purong anak ko. O hindi mo rin ako gaanong maipagmamalaki sa iyo. Ngayong nakita na kita, kusang loob kong ibibigay ang buhay ko. Huwag mong hayaang baguhin ka ng kaalamang ito. Wika ni Athena at biglang lumakas ang hangin sa paligid. Tumingin si Jericho at wala na si Athena sa harap niya. Hindi! Sigaw ni Jericho. Bumaling siya kaagad kay Melissa. Ibalik mo siya! Hindi ko na kaya yon. Kapag ang pintuan ay nagsara, ito ay sarado na magpakailanman. Ikinalulungkot ko talaga na nalaman mo ang kapalaran ng iyong ina sa gantong paraan. Naiisip ko lang kung ano ang pakiramdam ng matuklasan mo ang iyong ama pala, ang siyang may pananagutan sa kanyang pagkamatay. Ito'y masasabi na hindi mapapatawad na pagkakanulo. Nalungkot na umalis si Melissa. Ayos ka lang ba, Jericho? Tanong ni Javier. Kunin mo ang mga kabayo. Babalik tayo sa Terra Veda. Matigas na utos ni Jericho. Kinabukasan na dumating sina Javier at Jericho sa Terra Veda. Sinalubong sila ng dalawang kawal at umalalay sa mga kabayo. Bumaba si Jericho sa kabayo at kinuha ang espada mula sa kanyang kabayo bago umakyat sa hagdanan papunta sa kastilyo. Anong gagawin mo? Habol pa ni Javier
Pero tuloy-tuloy lang sa paglalakad si Jericho na animoy walang narinig. Lumapit si Mang Rigor kay Javier nang makita siya ng tiyuhin sa labas. Javier! Ay, nakahinga ko na maluwag na makitang ligtas ka. Nasaan si Jericho? Tanong ng tiyuhin. Subalit tiningnan lang ng masama ni Javier si Mang Rigor at inakay ito para dalhin sa may dingding ng courtyard corridor. Si Jericho ay pinanganak sa ilalim ng mahika, hindi ba? Gumamit si Argo ng mahika? Galit na tanong ni Javier. Javier! Tila nahihiyang sabi ni Mang Rigor. Lahat ng mga taong pinatay niya, may kasalanan din siya gaya nila. Sinakripisyo niya ang nanay ni Jericho. Wala siyang kasing sama sa mga masasama. Dapat malaman ng mga tao ang katotohanan tungkol sa kanyang ginawa. Paanong hindi mo ito sinabi sa akin? Tanong ni Javier habang hindi siya mapakali sa kinatatayuan. Nanginginig ito sa sobrang galit. Natatakot ako sa gagawin ni Jericho kapag nalaman niya ang totoo. Katwiran naman ni Mang Rigor. Umiling lang si Javier. Oh, pero nalaman na niya ngayon. Tumakbo si Javier sa hagdan papasok sa palasyo. Nakatingin si Haring Argo sa isang papeles kasama si Nicolas nang pumasok si Jericho. Nagulat ang dalawa nang makita siya. Sinara kaagad ng mga kawal sa labas ang pinto. Jericho, saan ka ba nanggaling? Nagpadala ko ng grupo na naghahanap sa'yo. Natutuwang sabi ni Haring Argo. Jericho? Pero tahimik lang ang prinsipe. Matalas ang titig niya sa hari at animoy nag-aapoy ang mga mata niya sa galit. Alam ko, ang ginawa mo sa nanay ko! Galit na sabi ni Jericho. Natunaw ang ngiti ng hari. Iwan mo na kami. Wala kang papapasukin. Utos ni Haring Argo at ipinasa kay Nicolas ang mga papeles. Lumabas ito at isinara ng gwardya ang pinto. Nagbantay sila sa labas. Ano bang pinagsasasabi mo? Nagkukunwaring walang alam si Haring Argo. Masyado kang desperado para sa isang tagapagmana. Handa kang gumamit ng mahika para lang matupad ang pangarap mo. Wika ni Jericho. Ito ba ang sinabi sa'yo ni Melissa? Nagsisinungaling siya. Wika naman ng hari. Namatay ang nanay namin dahil sa pagiging makasarili at kayabangan mo. Nasa kamay mo ang dugo niya! Galit na sabi ni Jericho. Hindi yan totoo anak. Ngunit ito ang gusto ni Melissa na paniwalaan mo. Saad ng hari. Ito ang nagpapagatong sa iyong galit sa mga nagsasanay ng mahika. Imbis na sisihin mo ang sarili mo sa ginawa mo, sinisisi mo sila! Sigaw ni Jericho. Lumapit si Haring Argo. Maniniwala ka ba sa kasinungalingan ng isang mangkukulam kaysa sa salita ng sarili mong ama? Naiisip ko lang na baka ginayuma ka ni Melissa. Sambit ni Haring Argo. Hinabol mo ang kanyang uri tulad ng mga hayop. Ilang daan na ba ang hinatulan mo ng kamatayan para mabawasan ang iyong kasalanan? Sarcastic na tanong ni Jericho. Ang mga nagsasanay ng mahika ay titigil sa wala para sirain tayo. Ginawa ko lang ang kailangan para protektahan ang kahariang ito. Paliwanag ni Haring Argo. Nagsasalita ka ng karangalan at kamaharlikahan. Pero ang totoo ay wala kang pinagkaiba sa mga hipokrito at mga sinungaling. Anas ni Jericho. Ako ang iyong hari at ang iyong ama. Magpapakita ka ng kaunting paggalang! Sigaw ni Haring Argo. Subalit, ibinato ni Jericho ang kanyang gauntlet sa paanan ng kanyang ama. Nawala ka na ba sa isip mo? Sambit ng hari. Kunin mo ito. Kalmadong utos ni Jericho. Jericho, nakikiusap ako sa iyo. Pag-isipan mo ang ginagawa mo. Pagmamakaawa ng hari. Kunin mo ito! Matigas na sabi ni Jericho. Hindi kita lalabanan. Sagot ni Haring Argo.
Pero binunot ni Jericho ang kanyang espada.